Hello guys! Welcome back sa channel ko. So mag-dinner tayo ngayon. So gusto kong i-share sa inyo kung ano yung kakainin ko for tonight. So meron ako ditong chicken panini. Na meron siyang cheese dyan. And meron din tayong sikat na chicharon. Pork chicharon. And ensaymada. Siyempre hindi mawawala ang ating magic bowl na merong suka. Kasi usually, typical na pag kumakain tayo ng chicharon, di ba palaging may suka? Hindi ganito yung typical na gusto kong chicharon. Palagi kong sinasabi na gusto kong matikman ulit yung lobong chicharon ba yun? Kasi yun yung natandaan ko dati nung bata ako. Na palagi kong binibili kapag may nagbibenta sa labas ng bahay namin dati. Panagbibenta ng balot, tsaka peno yung mga dumadaan sa kalye namin dati. Sa tapat ng bahay. Kainin natin to. Actually, ganito ko talaga siya gustong kainin. Para siyang footlong. Para walang arte-arte sa paghiwa. Hindi pong, alam mo yun, isang kainan na siya ng ganyan. Palagi ko itong binibili. Pero usually kapag in-order ko siya, palagi ko siyang pinapatoast. Pero dahil sa inuwi ko siya, hindi ko siya pinatoast kasi kapag pinatoast ko siya, titigas yung tinapay. Kaya parang plain lang siyang ganito. Actually, hindi ko alam kung saan nila binibili itong tinapay na to eh. Kasi parang gusto ko rin bumili kung sakali. Pero tingin ko ginagawa nila. Ang ginagawa ko sa chicharon na to, kapag sobrang tigas na, yun lang yung hindi ko masyadong gusto kasi minsan pag sobrang tigas na, nakakasugat sa gums. Pero minsan na ginagawa ko, binababad ko siya sa suka ng medyo matagal. Yun nga lang, kapag kasi sobrang babad na siya, tapos kinamay mo, nag-aamoy suka na rin yung daliri ko. Kaya minsan, dapat hindi masyadong marami kasi sobrang tapang na rin yung suka. Sana makahanap ako ng nagbebenta ng balot dito sa New Zealand. Kasi kung meron talagang, imumukbang ko talaga siya. To be honest, hindi ako kumakain ng balot. Siyempre, alam na natin kung bakit. Dahil mahal siya. Hindi, joke. Kasi dahil dun sa sisiu. Pero, kung papalarin at makakahanap ako ng balot para sa mukbang, why not? Para sa YouTube. Masarap talaga to. Sa mga favorite ko. Pero, katulad nga ng sinabi ko, mas masarap talaga to kapag toasted siya. Guys, tsaka nga pala, gusto ko sanang i-shoutout pala si Joseph Jardine. Isa sa mga pinapanood ko na YouTube vlogger. Nakakatawa siya. So guys, do follow him. Okay? Isa siya sa mga mababait na subscribers ko rin. So if you do support me, you can support him as well. Wow, famous. Nakakatawa siya kasi he's very funny. And he's very intelligent as well. I think he's a teacher. And I think he teaches
Koreans, I think. English. Sa Cambodia. Puputok-putok siya sa suka. Narinig mo ba yan? Diba? Ha. Parang siyang piniprito sa suka. Impressive yung pagkalutong nitong chicharon na to. Kasi kahit nakahapon ko ba siya binili, hindi siya naging makunat. Talagang malutong pa rin siya. Which is very good. Wala ng suka. Lagyan pa natin. Sarap talaga ng Pinoy suka. Yung talagang hahanap-hanapin ng panlasa mo. Tanda ako dati, nung bata ako, mahilig kami nung kaibigan ko kumain ng mga chichirya. Palagi namin nilalagyan ng suka. Tapos nanda ko, dahil nagmi-mix yung alat dun sa may suka, naging iba yung lasa niya, kaya talagang iniinom namin yung suka. Tapos nanda ko, meron kaming pakete, tapos ibubuhos namin yung suka dun. Tapos kakalug-alugin namin. Parang yung mga katulad ng mga boy bawang, yung mga ganon, yung mga cornic. So hahaluan namin ng suka, tapos ihahalo-halo namin. I-shake namin siya, tapos after nun, pag naubos na siya, tanda ko dati yung mga daliri ko pala namumuti. Kasi sa kakakuha. Tapos after nun, pati yung labi namin dito sa paligid na namumuti sa sobrang dami naming naiinom na suka. Tapos tanda ko rin dati, kapag may mga inuman sa mga kanto o yung mga celebration, di ba may mga inuman palagi. Tapos sikat dati is yung beer. Tapos ang sikat na pulutan dati, kapag may budget yung nagpapainom is mga chicharon. Tapos ang tanda ko dati, nakikisama ako sa mga inuman, hindi para uminom, kundi para makikain ng mga pulutan nila. Tapos hanggang sa dumaan na yung panahon, dumating na yung mga pulutan na sisig, mga kilawin, mga ganun. Kahit nga yung mga balot, mga barbecue. Tingin ko yung pulutan natin ng mga kabataan is mga barbecue, ganun. Mga isaw, mga tanong ng baboy. Tingin ko yung mga ganun yung mga pinupulutan nila. Kasi dati mura lang naman yun. Pero nung panahon na yun, hindi pa uso yung mga hepatitis yata. Hepatitis ba yan? Mga ganun. So, malinis pa siya kahit paano. Pero dahil syempre, dumami na rin yung nahilig. Kaya medyo naging madumi na yung mga sausawan. Pero alam ko naghihigpit yata, di ba, ang Philippines pagdating sa mga street foods tsaka yung mga sausawan. Tingin ko para meron natang batas na pinatupad. Gusto ko talagang kumain ng street food ulit. Pero ayaw ng nanay namin. Alam naman mga nanay. Very conservative pagdating sa mga ganun. Conservative. They're very maarte pagdating sa mga pagkain na kinakain ng mga anak nila. Last one. Talagang inubos. Tapos na tayo dun sa ating main course. So mag-move naman tayo sa ating dessert. Parang ang sarap ng cheese sa ibabaw. Parang margarine ba to? Nasa ibabaw niya. Hindi ko alam. Hindi ako mahilig sa ganitong tinapay. Pero nakigaya lang ako, so binili ko siya. Kaya tignan natin kung ano lasa niya. Matigas yung niya, tinapay. Pero parang siksik yung tinapay. Walang lasa masyado. Pero
Tingin ko yung lasa niya nasa ibabaw. Kung nasaan yung cheese. Ito ba yung original na ensaymada? Hindi ko na kasi matandaan. Pero alam ko yung ensaymada. Alam ko yung ensaymada pero hindi ko alam kung ano to. Kung ito ba yung ensaymada o hindi. Wow. Parang ganito yung tinapay na magugustuhan ng mga lola natin. Dahil gusto nila isawsaw sa kape. Kasi hindi siya matamis. Sakto siya sa lasa pero hindi ganoon katamis. Unless kung kakainin mo yung ibabaw. Which is yun lang yung gusto ko kainin. Tignan naman natin tong ube ensaymada. Grabe, parang bata. O, tingnan mo. Tingnan nyo po. Hindi ko na. So there you have it guys. Nabusog na naman ako. Nakapag-dinner na naman ako. At kasama ko na naman kayong ginawa yan. So I hope that you guys like this video. And if you do like this video, huwag mong kalimutan na i-hit yung like button na yan. Pero if you think that you're just happy to subscribe to my YouTube channel and you just want to watch every videos that I make, don't forget to hit that now. So hanggang dito na lang muna tayo. And I hope to see you again next time on my next video. Bye!